Welcome to Hebrews. Ito po ang bahagi ng Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan ang mga katuruan, mga prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Now, pinag-uusapan po natin sa episode na ito ang maraming mabubuting gawa na dapat ay ikinikilos ng mga mananampalataya. Kanina ay napag-usapan natin how the churches can be significant upang makadala ng kabutihan sa ating mga komunidad. Naniniwala po tayo na ang isang tao ay likas na makasalanan at wala siyang magagawa para makahango siya sa kanyang pagkakasala. Tanging si Kristo lamang ang siyang maaaring makapagbago ng kaniyang buhay. Kung kaya ang sinasabi po natin ay kinakailangan ang bawat tao ay kilanlin niya ang kanyang pagiging makasalanan at tanggapin si Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At kung ito'y mangyayari, mamumuhay sa kanya ang ating Panginoon, ang kanyang Espiritu, at siya'y magkakaroon ng panibagong buhay. Ano po? He would be a new creature, ang sabi naman ng kasulatan. It's found in 2 Corinthians 5:17. Ang sabi, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Ang kabutihan po ay hindi natin ginagawa upang tayo ay maging Kristiyano. Ang kabutihan ay resulta ng pagiging Kristiyano. Doon po sa Ephesians chapter 2 and verse 10, ang sinasabi ni Apostol Pablo ay ganito, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Well, binabanggit ko po ito sapagkat kinakailangan natin ma-establish ang significance ng isang mananampalataya sa lipunan. Ano po? We still believe that churches and Christians around the country can do a lot upang ang ating mga communities, ang ating mga barangay, ang ating mga marketplaces, pati ang governance ay magkaroon po ng pagbabago. Maliban na simulan ng ating Diyos ang pagbabago sa ating puso, ay hindi po natin makikita ang bagay na yan. Halimbawa po, ito ang prinsipyo. Ang pananampalatayang Kristiyano ay naibahagi sa atin dahil sa kabutihan ng ating Diyos. Dahil sa kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Gayon din naman ay ine-expect sa mga mananampalataya na gumawa din naman ng mabuti para sa ibang tao. Ano po? In 1 John chapter 3 and verse 16, ito po ang sinasabi rito. Hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. Ibig sabihin po, ang pananampalatayang Kristiyano ay napasa atin dahil sa kanyang kabutihan. At dahil tayo'y naging mananampalatayang Kristiyano, tayo din naman po ay dapat mag-express ng kabutihan. Magkaroon ng mabuting gawa. Ano po? Kaya ang hamon po sa episode na ito ng Lighthouse Cafe ay makatulong ang mga mananampalataya, makatulong ang mga iba't ibang ministries, makatulong iba't ibang mga churches upang ma-address po natin ang maraming mga issues sa ating lipunan. In Galatians chapter 6 and verse 10, ang sabi po ay, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Well, one of the basic references para sa ating mga mananampalataya ay ang pagiging asin at ilaw. Ang sabi ng Panginoon, ye are the salt of the earth, and then ye are the light of the world. Let your light so shine before men, that they may see your good works. Ito po ang isang layon ng ating programang ito ng The Lighthouse Cafe. Ito ay pinangungunahan po ng Lighthouse Bible Baptist Church upang sa pamamagitan ng programang ito ay magkaroon din po tayo ng impact kung saan man makakaabot ang programang ito. Ano po? At kung ito po'y gagawin ng lahat ng mga ministries, lahat ng mga biblical Christians, alam niyo po, hindi natin mai-imagine how we can contribute a lot to the change that we would so want to have
in our country. Even as the government says it's time na magkaroon tayo ng change, I believe that Christians would be so committed, should be so committed in bringing about this change that comes by Jesus Christ. Sana po, yan din ang ating matutunan lahat. At kayo din, na mga nanonood sa ating programa, ang talagang makakapagbago po lamang ng buhay ay si Kristo Jesus. Trust Him today. Make Him to be your Lord and Savior. God bless you.